Hello mga kabayan, magandang hapon po. It's another week of blessing. And bago po tayo mag-umpisa, tayo magpasalamat sa ating Panginoon at tayo binigyan niya ng pagkakataon muli na magkadaw pagpalad. Maski sa ilang minuto lamang. Alam ko, yung iba naghahanap, ano kaya susunod na lulutuin ni Kabayang Ed? So, by request of our friend from Canada, sabi niya, try daw natin lutuin yung sinaing na tulingan. I tried it before. It turns out good. And siguro ulitin lang natin at may pakita kung gaano kasimple ito i-prepare. Bali, ang kailangan lang natin dito ay yung baby tulingan or bonita na available sa market. Asin, kamyas, at kung may dahon ng saging, pwede rin po. At para bigyan natin siya ng konting twist, lagyan natin siya ng konting taba ng baboy pampalinamnam. Yun ang sabi nila. Okay, let's do it! Kaibigan, meron po tayo ditong nabiling ilang piraso ng tulingan at naalala ko yung kaibigan kong kumpare ko si Paring Mar. Pag nagluluto siya nito ay may tinatanggal siya sa buntot at yun ay ating gagawin also. So, ang sikreto po nito ay kung paano natin malilinis ng maayos yung isda na walang natitirang mga dugo-dugo. Kailangan tuyo siya pag let's see if we can do what Parimar is doing. So, papaikot niyan 360. Tapos, bubunutin po. Oop. Yun. Nadali. Tapos, ganun din po ang gagawin natin sa iba. Ayun. So, tinanggal po natin yung kaprasan naman sa buntot. I think this is the thing that they're saying is a little bit, I don't know if it's poisonous or makati lang. So, ayun po. 360 lang, twist ng 360 at saka tatanggalin yung buntot. Ayun po alisin naman natin ng hasang at saka bituka. Ayun. Hugas-hugas po ng maayos. Ay ating siyang gigilitan. Isang hiwang pa tagilid. Yan. Siguro alisin na rin natin yung mga paligpik para hindi yun, malansa. So, this time dinidiinan po nila para matanggal yung lumabas pa yung extra dugo. Yan. Yan po ang preparasyon. Lalagyan po natin ng asin. Yan. Ito po, meron tayong isang pirasong liempo na ating gagamitin. At kung mawala pong sariwang kamyas dito sa atin, ay bumili rin po ako ng frozen na kamyas. Tawag pala dito yung bilimbi. Bilimbi fruit, bago yun na. So, lasan din natin. Kasi frozen yan. So, meron din po ako ditong natirang dahon ng saging. So, 4 na isda. So, 4 ang ating ibabalot. Oh, tama-tama.
So, ang order of ilalagay natin yung dalawang liempo. Ilalagay natin yung kamyas sa tabi. Ayan. Ayan, nakalagay na po yung kamyas. At ito pong ating isda na inasnan na ay ating babalutin sa dahon na saging. Ganun lang po kasimple mga kabayan. So, may asin na po ito. So, iraraplan natin ng ganyan. At ating ipapatong na ganyan. Yan. Asin, kamyas at isang pirasong liempo. Saka ng pakukulan. Yun na po yun. Lalagyan natin ng tubig. Ako po ang ginagawa ko, pag pinakulong ko siya ng ganito karaming tubig, matutuyo yan, siyempre, lalagyan ko pa rin po siya ng tubig ulit para lumambot pa siya. Kaya mga kabayan, pwede na natin isalang at maghintay tayong kumulo siya. At pag kumulo na siya, ay pwede nating iset sa low fire for at least 2 hours. Yung iba nga, ang ginagawa ay mga 3 oras. Bayan, habang hinihintay natin kumulo yung ating, o maluto yung ating sinaing na tulingan, tayo mag-irong muna. So, ano bang bago? Ano bang balita sa atin dyan? So, narinig ko sa mga sa news, I don't know if you hear it as well, yung lindol sa Taiwan. It's 7.4 magnitude. So, medyo malakas po siya mga kabayan. But what is interesting and ang nakakabilib po sa mga Taiwanese ay seems they are ready and prepared po sila kasi sa ganong kalakas na magnitude na lindol simple at kakaunti ang naging destruction. Ika nga, may nakita akong building na although nakalaylay na, maayos pa rin. So mga kaibigan, it only shows na meron silang sistema na pinaghahandaan nila yung mga kalamidad na kapareho niyan. So, sana sa ating bansa ay gano'n na rin. And sana, huwag naman natin danasin yung gano'ng kalakas na lindol dahil hindi ko alam kung makakaya nating harapin yung mga gano'ng pagsubok. I don't know as well if the buildings, the infrastructure in the Philippines are ready to resist that kind of a strong earthquake. Pero may awan Diyos, sabi nga nila, lahat nakukuha sa dasal. I'm pretty sure na ilalayo tayo sa ganung sitwasyon dahil alam ni Lord na wala tayong means and preparedness na nakaparehong sa ibang bansa. But we're getting there. I think we're getting there. At ang importante po mga kaibigan parati tayong handa. Sabi nga, we don't know what's in store for us tomorrow. We don't know kung hanggang kailan tayo. So, dapat talaga handa tayo. Kanya nga, dapat parati tayong tumatawag sa ating Panginoon. Anyway, ano pa bang pwede natin pagkwentuhan? Aba, mga kaibigan, dito rin sa, mga kabayan, dito rin sa New York, tinamaan din ng lindol. Pero maliit lang. And gagandahan kasi sa East Coast, yung foundation ng kanilang lugar ay mabato. So, hindi ganong yung movement hindi ganong kapareho kapag malambot ang lupa. So sana wag na mahulit. Sana sa atin sa Pilipinas wag na mangyari yung gano'n kasi nakakatakot po ang lindol. But anyway, hindi naman po yun dahilan para hindi tayo magpatuloy sa buhay dahil ayaw naman ng Panginoon na manatili sa ating puso yung takot. Kasi nandyan siya. Nandyan siya at pinangako na yun na
huwag kayong matakot. Nandito lang ako. So, tumawag na po tayo sa Panginoon pag tayo nag-aalala at papawiin niya yung takot sa ating dibdib. Okay? Hintayin po natin maluto ang ating ano na tawag dito, sinaing na tulingan. And i-share ko sa inyo kung gaano kasarap ang kanyang kinalabas. As I mentioned a while ago, ang sabi ko, ang kaparehan nito ay nilagang kamatis at may chopped onion. Okay? Pag naluto po siya, papakita ko sa inyo kung gaano siya kasarap. Kabayan, another thing na gusto ko i-share sa inyo. Napansin niyo ba, meron na tayong t-shirt na may nakasulat na kabayang, and like, subscribe, and share. Right? Meron na po tayong isang sponsor at meron na rin tayong microphone dito. Meron na po tayong nakuha isang sponsor. Natutuwa yung anak ko, Dad, it looks like you're enjoying your vlog. So, might as well do print a shirt for you. So, ginawa po niya yan, and sabi niya, Dad, I think to make it better for you to be heard is kailangan meron kang microphone. So, yun, binili po niya ako. Sabi niya, Dad, use this. Okay, salamat, sabi ko. At you are very supportive of my vlog. So, kayo po, bilang supportan nyo, pakishare na lang po at pakilike itong ating mga videos. Okay? Ayan mga kaibigan, check natin at mukhang luto-luto na at para ating nang masampulan. Ito mga kaibigan, na pinrepare ko na. Ayan na po, hinango ko. Nakita niyo yung kalamias na nakalagay sa itaas ng isda. Napakasarap po nun. At mapapansin nyo, nag-prepare din ako ng kamatis para sa sound. Just like what I've said, paborito ko po ang kamatis. At brown rice din po ang aking ginagamit na kanin dahil medyo healthy. And ganun po. Ayun mga kabayan, titikman na po natin at tulad ng sinabi ko, kita nyo, kailangan ng konting kamatis at masarap po itong pang-almusal. Kapag hindi po nyo naubos, ay pwede nyo pirituhin at napakasarap po.